na sumunod siya sa gusto natin. May mga ganong prayer, no? Which is wrong. Tayo lagi ang susunod sa kalooban ng Panginoon. Sa panalangin, isinusuko po natin sa Diyos ang ating mga plano. Sa panalangin, sinusuko natin sa Diyos ang ating mga kagustuhan, ang ating takot. Sinusuko natin sa Panginoon ang ating pangarap upang may sa katuparan ang kanyang layunin kanino? Sa ating mga buhay. Kapag tayo ay nananalangin ng tama, halong-lalo na nakalinya ito sa kanyang katwiran, nagsisimula nating hangarin ang mga bagay na nais ng Diyos. Mahalin ang kanyang minamahal at sundin ang kanyang mga plano. Yung pinakamabisang panalangin na itinuro doon sa Lord's Prayer, Matthew 6:10, mapa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa para ng sa langit. Ang Lord's Prayer, ito po yung pinakapuso, pinaka-sentro ng panalangin tinuro ni Jesus Christ. Itinuro po ito ni Jesus na ang panalangin ay nagsisimula sa paghahangad ng kalooban ng Diyos. Doon pala yung prayer, no? Yun ang totoong prayer. Kaya ka nagpipray, hinihingi mo unang-una, ano ba yung nilalaman ng puso ng Diyos? Ano ba yung dinidesire ng Diyos? Ano ba yung kalooban ng Diyos? Ano bang gusto ng Diyos mangyari sa araw na ito? Sa isang buwan na ito, sa taong ito? Yun ang unang inaalam natin. Kapag marunong ka pa sa Diyos, naku po, wala nang direksyon ang buhay ho natin. Praise God. Tandaan po natin, kalooban ng Diyos, hindi ang ating kagustuhan. Si Jesus ang pinakamabuting halimbawa ng pagpapasakop sa kalooban ng Panginoon sa pamamagitan po ng prayer. Okay? Kaya yung prayer niya sa 26 verse 39 ng Matthew, Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ito, ngunit huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Aminin po natin sa buhay na ito, walang exempted. Mahari ka, ma-presidente ka, ma-slave ka, may ngipin ka, wala, pogi ka, pangit. Kahit sino ka man, basta ikaw ay, lalo-lalo na kung ikaw ay matuwid, kung ikaw ay may relasyon na sa Panginoon, laging may labanan, laging nag-aagawan. Kalooban ba ng Diyos o kalooban ko? Humility ba o pride? Tuloy natin. Tandaan natin, nang harapin ni Jesus ang paghihirap sa krus, ipinahayag niya ang kanyang damdamin bilang tao. So si Jesus Christ, 100% man siya. Sabi ng Bible chapter 2 verse 5, iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos. So siya Diyos, pero iniwan niya doon sa kanyang trono na pinanggalingan. Sabi niya, nagpakababa, nagkatawang tao. Kaya naiintindihan ng Diyos ang ating nararamdaman bilang human being. Hindi binago ng panalangin ang plano ng Diyos. Binago nito ang puso ni Jesus upang tanggapin at sundin ang plano ng Diyos. Imagine mo nakikiusap si Jesus, ha? Alam ni Jesus na ang reason kaya siya naparito upang ibalik sa tao ang nawala. Nawala sa atin ang kaharian. Nawala sa atin ang pamumuno. Nawala sa atin ang katwiran. Nawala sa atin ang relasyon. Dumating si Jesus Christ para ibalik niya yon. Pero ang unang-unang layunin, iligtas muna niya tayo. Bayaran niya muna ang kasalanan. And then, pag nagawa na niya yon, and then, sunod-sunod na yon, yung susi, ibabalik niya sa atin. Praise God. Ang hardin po ng Gethsemane ay nagtuturo sa atin na ang panalangin ay lugar kung saan namamatay ang ating sariling kalooban. At naging ibabaw ang kalooban ng Diyos. Ang sarap ng magsama-sama sa ministry, no? Tayong lahat, ang sarap magkatipon, nagkakaisa, sama-samang naglilingkod sa Panginoon kung ang puso natin ay ganito.
yung lahat papatayin natin sa lugar ng Getsemani ang ang sariling kalooban. Sabi ni Jesus, "Hindi ang kalooban ko, kundi yung kalooban mo." Parang sinasabi ni Jesus, patayin itong mga excuses sa buhay ko. Patayin itong mga rason na mangyari lang ang gusto mo. Kasi gano'n yun, eh. Kapag sarili mong kalooban, ang dami mo ng excuse, ang dami mo ng gustong ipalusot para lang yung sa'yo ang totoo. Ang isang piloto ay sumusunod sa direksyon ng control tower. Kahit hindi niya nakikita ang lahat ng nasa unahan niya, ang control tower ay mas malawak na pananaw. Iba kapag nasa taas tayo, nakikita natin pati yung kabuuan ng airplane, no? Ganoon din ang Diyos sa panalangin, nagtitiwala tayo sa kanyang gabay kahit hindi natin nakikita ang buong larawan. You believe that? Say amen to that kahit hindi ko kayo naririnig. Hallelujah. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Hinahanap ko ba ang kalooban ng Diyos o ang aking sariling kagustuhan? Pangalawang tanong, mayroon bang bagay na kailangan kong isuko sa Diyos? 3, may desisyon ba akong pilit kinokontrol na dapat ko nang ipagkatiwala sa Diyos? Number 2 points, gusto kong i-share sa inyo, tinutulungan tayo ng panalangin na makilala ang kalooban ng Diyos. Ano po yung una? Si Jesus ang pinakamabuting halimbawa ng pagpapasakop sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng prayer. Ito pong pangalawa, tinutulungan tayo ng panalangin na makilala ang kalooban ng Diyos. So therefore, impossible na malaman ang kalooban ng Diyos kung hindi ka nananalangin. Kasi prayer is communication with God. I-reveal ng Diyos ang kanyang plano sa buhay mo habang nakikipag-ugnayan ka sa Kanya. Kaya kapag tinatamad kang manalangin, ayaw mo manalangin, mas lagi mong inuuna si ML, si cellphone, si social media, hindi mo malalaman ang kalooban ng Panginoon. Naiiba yung direksyon ng buhay natin kapag gano'n. Paboritong verse po ni Sister Zenaida, sabi niya, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa sarili mong karunungan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at ituturo niya ang tamang daan. Hallelujah! Yung English, gusto ko po siya sa Living Translation. Ang sabi niya, sa huli, He will direct you and crown your effort with success. Hallelujah! Santiago 1:5, kung ang sino man sa inyo ay kulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos. Tandaan po natin, tinutulungan tayo ng panalangin na makilala at malaman ang kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan po ng panalangin, binibigyan tayo ng Diyos ng karunungan at direksyon. Kaya madalas po gumagawa muna tayo ng desisyon bago humingi ng gabay sa Diyos. Ngunit itinuturo ng kasulatan, unahin muna natin siya. Kaya habang mas madalas tayong nananalangin, mas nagiging sensitibo tayo sa tinig at paggabay ng Banal na Espiritu Santo. Pag sinabi pong sensitibo sa tinig ng Banal na Espiritu Santo, kasi nagiging malapit ka, nagkakaroon ka ng personal relationship and intimacy with the Holy Spirit. At kapag nagiging sensitibo ka sa boses ng Panginoon, maririnig mo siya. Dahil kapag sensitive ka sa boses ng Panginoon, iiwanan mo yung ingay. Kaya nga si Jesus Christ minsan na iniwan niya mga disciples pagkatapos ng mangaral. Sabi niya, yung meditation ko this morning, nakasakay ng bangka yung kanyang mga disciples. Tapos siya pumunta sa bundok alone overnight. Nag-overnight prayer siya. Kasi kailangan niyang iwan sila.
kailangan niyang manalangin, kailangan kumuha siya ng lakas kasi tao siya nauubusan din siya. Ngayon, nang magmamadaling araw na, ang lakas ng hangin, talagang nakita niya ngayon ng mga disciples, sila ng bangka, naglalakad siya ngayon sa ibabaw ng tubig. "Ay multo!" sabi nila. "Ay ako 'to, huwag kayong natakot, ako 'to." Nakita nila si Jesus naglalakad sa ibabaw ng tubig. Sabi ni Pedrong mapapel, "Puwede po bang lumakad din ako kagaya ninyo?" Sabi ni Pedro, "Utusan po ninyo ako na lumakad. Command me to walk also." "Come!" Sabi ni Jesus, "Come." Yung come po is letter C, acronym niya is come is tinatawagan niya pating mga children, "Come." Tinatawagan niya yung letter O pati mga old. Letter M, tinatawagan niya pati mga nasa middle age, yung mga mens and womens. Okay? Tinatawagan niya yung letter E is for everybody. Sabi ni Jesus, "Come." Puwede rin pala tayong lumakad sa tubig. Sa tubig ng alam natin kahit anong pagdaanan natin sa buhay, puwede natin lakaran ito dahil nakatingin tayo kay Jesus Christ. Pero may nangyari. Noong nawala ni Pedro yung tingin niya kay Jesus, doon nagsimulang lumubog kasi tumingin siya sa nakikita niyang malakas na hangin, bigla siyang nag-doubt. Lumubog po siya. Kailan siya nag-doubt? Kailan siya lumubog? Nung mag-doubt at tanggalin ang tingin niya kay Jesus. Kaya tayo po sa harvest field, habang nakatingin tayo kay Jesus Christ, habang malakas patuloy ang loob natin, huwag tayong magduda. Tiyak na makakalakad tayo sa tubig. Kahit anong mga pagsubok, lalampasan po natin lahat ng ito. Habang mas madalas tayong nananalangin, mas nagiging sensitibo tayo sa tinig at paggabay ng banal na Espiritu Santo. Ang radyo ay kailangang itono sa tamang frequency. Tama po ba? Sa panahon ni Nanay Gemma, mga gumagamit ng radyo yan nung kapanahunan nila, hahanapin pa nila yung frequency. Minsan kapag wala ng baterya, ang gagawin ni Nanay Gemma, ibibilad nila yung baterya. Sinasabi ko kagagawa namin nung mga bata pa kami 'no, utusan kami ng lolo namin, "Lolo, ibilad mo tapos baka kakuha ng energy yung baterya, puwede na ulit gamitin ang baterya." Para makakuha ng signal at marinig yung mga panahong, ah, yung mga drama noon, Simatar! Alam mo yung Simatar? Si Nanay Gemma alam niya, Simatar! Praise God. Ang radyo ay kailangang itono sa tamang frequency upang makatanggap ng malinaw na signal. Ganun po ang pananalangin. Tinutulungan tayo ng panalangin na malaman ang kalooban ng Diyos. Yung ma-connect ka sa frequency ng Diyos, hindi frequency ng mundo, hindi ingay ng mundo, hindi yung tinturo ng mundo, hindi yung pattern ng mundo. Ito, pag nagsishare ako, medyo nanggigigil ako ng konti rito kasi yung mundo kasi gusto ng mundo, i-form tayo sa gusto ng mundo. Amen? Do not conform any longer to the pattern of this world. Alam natin yan, Romans 12 verse 2. Ang mundo kasi gusto niya dalhin tayo sa kasalanan, dalhin tayo sa mga pananamit ng kamunduan, dalhin tayo sa mga, alam niyong ibig ko sabihin, yung sistema niya, yung sistema ng bitterness, galit, sistema ng mga marites, mga sistema ng, alam niyong ibig ko sabihin. Kaya kaya dapat yung frequency natin, frequency ng presensya ng Diyos. Frequency ng pananalangin para marinig natin ng eksakto ang pinapasabi ng Panginoon. Bago gumawa ng mahalagang desisyon, manalangin muna. Hanapin ang gabay ng salita ng Diyos, makinig sa Holy Spirit, isuko ang iyong plano sa Panginoon. Okay, paalala na lang ito. Number 3, binabago ng panalangin ang tao bago ang kanyang kalagayan. Ang unang inaayos ng panalangin, tayo. Ang dami nating pinapanalangin,
Tandaan natin tayo muna ang binabago ng Panginoon. Isang pinakamahalagang ginagawa ng Diyos sa panalangin ay yung pagbabago ng ating pagkatao. Kaya kapag nananalangin ka, hindi ka nagbabago, hindi ka nababago, I'm sorry to tell you, hindi ka totoong nananalangin. Pagpapaimbabaw lang yon. Religious prayer. Dahil ang tunay na nagagawa ng panalangin at kung totoong nananalangin ka, nababago isip mo, nababago pagsasalita mo, nababagong galaw mo, nababago. Lalo kang nagiging humble sa Panginoon, hindi hambog. Binabago nitong pag-iisip, binabago nitong saloobin, binabago nitong prioridad, binabago nitong hangarin. Pati yung mga desire natin nagbabago. Lagi kang nauuhaw sa Panginoon. Habang binabago tayo ng Diyos, mas nagiging malinaw sa atin ang kanyang kalooban. Tama. Hanggang hindi ka nababago, hindi mo malalaman. Do not conform any longer to the pattern of this world that ye may, sabi niya, prove. Hindi mo daw malalaman yung will ng Lord kapag hindi na-renew ang isip. Kung magpapalayo kay humuhubog sa putik upang maging magandang sisidlan. Ulitin ko yon, ang magpapalayo ang humuhubog sa putik upang maging magandang sisidlan. Putik yun pero yung pagdadaanan niya, tapos kukurti niya, tatanggalin yung magagagaspang, ulit-ulitin niya, babasagin na naman. Ganon tayo minumolde ng Panginoon. Pero good news ko po sa inyo, hindi pa tapos si Lord, hanggang ngayon minumolde niya tayo. At sabihin nating lahat, Lord, imold mo ko. Magpamolde naman tayo sa Panginoon. At sa pagmumolde ng Lord, of course, ginagamit niya ang inyong lingkod, ginagamit niya mga nangangaral, ang mga leader po ninyo para hubugin kayo ng Panginoon. Kaya walang pasaway sa him. Hallelujah! Tayo ang putik at ang Diyos ang magpapalayo. Sa panalangin, hinahayaan natin siyang hubugin tayo ayon sa kanyang layunin. Kaya tanungin lagi natin ang ating sarili, ano ang nais mong baguhin sa akin, Panginoon? Gandang mga prayers ito. Mayroon bang ugali o hangarin na hindi naaayon sa iyong kalooban? Paano ako magiging higit na katulad ni Kristo? Ang panalangin na ayon sa kalooban ng Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan at katiyakan. Amen? Ang panalangin na aayon sa kalooban ng Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan at katiyakan. Last verse ko po, o dalawang verse, ito ang katiyakan sa Kanya na kung tayo humihingi ng anuman ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y dinirinig. Kailan tayo dinirinig? Kapag ang panalangin natin naka-eksaktong sa Kanyang frequency, ayon sa Kanyang kalooban. Philippians 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawa ng isip, hallelujah, ay mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaya kapag alam natin tayo lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos, magkakaroon tayo ng kapayapaan at pagtitiwala. Kahit hindi ka dumarating ang sagot, alam nating gumagawa ang Diyos para sa ating kabutihan at ayon sa kanyang perpektong plano. Ang isang bata ay natutulog ng mahimbing kahit may bagyo dahil nagtitiwala siya sa kanyang mga magulang. Ulitin ko yon. Simple illustration. Ang isang bata ay natutulog ng mahimbing kahit may bagyo dahil nagtitiwala siya sa kanyang magulang. Gayon din ang pananampalataya sa magitan ng Diyos kahit may mga pagsubok sa buhay. Isuko ang iyong alalahanin sa Panginoon. Amen? So, purihin ng Panginoon. Back to you po, Pastor Gerald.